Alright, like I told you guys, meron tayong special guest sa episode na ito ng Paano Gumaling sa Public Speaking. Hindi ko na patatagalin. I will let him introduce himself to you. The very special na TikTok speech coach, si Sir Marvin. Sir Marvin, hello po. Hi Coach Laika and hi din sa lahat ng Team Laika dyan. Alright, sir, can you tell us a little bit about your background lang po when it comes to public speaking? Bata pa lang ako, bunganga na ang puhunan. So syempre nagsimula ako, katulad ng marami sa atin, nagsimula ako sa mga sabayang pagbigas, sa mga balagtasan sa school. And growing up, I've always felt that connection with the audience. Contrary to popular belief na ang public speaking ay para sa mga extroverts, ganyan, medyo mahihain ako nung bata ako. Medyo meron akong inferiority complex. Pero pag tumutungtong ako sa stage, pagkaharap ko ng audience, parang nawawala lahat ng takot ko, lahat ng kaba, and then I just feel at home on stage. So nung nag-college ako, ang kinuha kong course ay speech communication. Mas sikat yung mass communication, pero siguro para very quick difference lang ng speech com tsaka mass com. Yung mass com, pang mass communication na usually mediated, like radio, TV, newspaper, journalism, ganyan. Ang speech com sa amin ay mas human to human. So face-to-face communication, one-on-one communication, conversations, hanggang sa public speaking. So nandoon ang aking track. So kinuha ko ng college, kinuha ko siya ng master's ko, at tinuturo ko rin siya ngayon for more than 10 years. So medyo matagal-tagal na akong eto ang tinuturo ko. Hindi pa naman nagsasawa, masaya pa rin naman. Alright. Thank you for sharing that, sir. No? Ito pa ulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, yes, it's possible for introverts or even shy people to be public speakers. Meron lang nangyayari na parang we take on our role, siguro, and of course, we build yung expertise din through experience. At yan ang i-share ni Sir Marvin sa atin ngayon. So, paano gumaling sa public speaking, Sir Marvin? I know you have 3 tips for us. Ano po yung una? Yes. Mahabang lakbayin ng practice syempre at ng pag-aaral ang kailangan para maging mahusay na public speaker. And I would say, like learning in general, isa itong lifetime thing. Mahigit, katulad na sinabi ko, mahigit 10 taon na akong inaaral at tinuturo ang public speaking. Pero hindi ko masasabi na mahusay na ako or eto na yon or graduate na ako. Hanggang ngayon nagasanay pa rin. Pero kung bibigyan ko kayo ng 3 maikling lessons sa public speaking para maging mahusay o para at least masimulan nyo na maging magaling, eto siguro yon. Unang-una sa lahat ay yung tinatawag nating the I in public speaking. Sa public speaking kasi, kaiba siya sa pag-arte sa entablado o pag-arte sa TV, hindi ka nagpo-portray ng ibang tao. Yung sarili mong bandila ang bit-bit mo sa stage. Yung sarili mong pangalan ang bit-bit mo sa stage. Kung sino ka outside the stage, kung sino ka sa totoo mong buhay, ikaw yon. Ikaw rin ang dala mo pag kinausap mo ang mga tao in a public speaking setup. Kaya mahalaga na handa ka, ikaw mismo. Studies in public speaking reveal that, especially for Filipinos, what stops them from unleashing their potential as speakers ay yung kanilang takot at yung kanilang mga kahinaan. Syempre, hindi naman naiiba sa atin ang usapin ng stage fright, hindi ba? Siguro lahat naman tayo naramdaman na nga yan. Bago ko nga makausap si Coach Laika ngayon, medyo grabe yung kaba ko kasi na starstruck talaga ako sa kanya. First time namin nag-message siya kami palagi, pero first time ko siyang makausap talaga. So meron pa rin talagang ganun at it's something normal at hindi talaga ito mawawala eh. Isa pa dun sa lumabas sa mga studies na yon, kaya maraming tao ang ayaw humarap sa publiko para magsalita kahit kasing simple lang yan ng pagbibigay ng message sa bagong kasal or yung pag 18th birthday, nag-absent yung 18 candles, ikaw yung tinulak ng kaibigan mo para magbigay ng wish. Grabe yung kaba talaga ng mga tao. And according to that study, hindi dahil wala tayong masabi or hindi dahil wala tayong pakialam dun sa gusto nating kausapin or bigyan ng wish or bigyan ng message, it's because we have a lot of insecurities. Unang-una na dito, hindi kasi ako magaling sa English nakakahiya naman. Or kahit marunong ako mag-English na may mental block ako palagi. O kaya hindi ako maganda mag-pronounce, wala akong American accent or hindi ako ganun ka-confident or I'm not
conventionally attractive, hindi ako matangkad. Yun pala yung problema ko dati sa height. Yun naman yung insecurity ko. And apparently, all of these things pull us back. Pinipigilan tayo na maayong potential natin na maging public speaker. Maraming mga iba pang mga tao na nagsasabi na hindi para sa akin yan dahil wala naman akong masasabi. Gusto kong sabihin na although these are very important things na kailangan nating aralin, grammar, of course, command of the language, proficiency, pronunciation, these are very important things na pwede nating aralin, pero hindi ito ang focus at ang main point ng public speaking. These are important things at magandang aralin natin sila at i-master natin sila, pero hindi dahil medyo may pagkukulang tayo dito ay ito na yung deal breaker na hindi na ako pwede maging public speaker. In fact, ang ina-advocate ko talaga ay lampasan natin yan kasi pwede naman nating aralin ang grammar, pronunciation ng sabay habang tayo ay nagsasalita. Na in fact, public speaking is a good practice para malaman natin kung naalala ba natin yung mga tinuturo sa atin ni Teacher Laika sa English lessons niya. Tignan natin sa public speaking kasi doon mo malalaman kung talagang na-imbibe mo siya. Ang public speaking ay hindi lamang para sa mga Inglesera at Inglesero, para sa conventionally attractive. Let me tell you this. At sana ma-encourage kayo dito kasi kasama sa trabaho ko na nakikinig ako sa mga estudyante ko everyday na kanilang mga speeches. As magko-comments kami, pag-uusapan namin kung ano impact sa amin ng speeches nila. And let me tell you this, I listen to a lot of these speeches, di ko na mabilang, and I can say that my favorite speeches, the best speakers, pag nire-recall ko ang mga speeches na nagbago ng buhay ko, may kikita ko talaga na hindi naman talaga requirement ang perfect English or American accent yung may mga tuang. Would you believe? Kahit confidence. Hindi siya ang require. Pag tinignan ko yung mga best speakers sa klase ko, hindi confidence ang kanilang talagang main element. Hindi ko sinasabing wag na natin ito aralin. Importante pa rin sila. Pero ang sinasabi ko, sana wag tayong mapigilan kung sa palagay nyo, ito yung kahinaan nyo. Ano nga ba ang requirement? Para sa akin, ang main ingredient kasi ng magaling na public speaker at magandang speech ay papupunta tayo sa point number 2. Ang point number 2 ko ay life experiences. Naalala ko, coach, sa klase ko, meron ko isang estudyante, may impromptu speech kami. Isa yun sa mga inaaral namin mga types of speech. So ang nabunot niya ay tinanong siya kung ano ang kanyang advokasya sa buhay. So what is your advocacy? Can you talk about your advocacy? So yun ang kanyang nabunot na question. Para kasing Miss Universe type yung activity na yun. Matalino siya, mahusay magsalita, pero bakit wala siyang masagot? As in natameme siya na mental block siya, wala siyang masagot. Kasi, turns out, wala pala siyang advokasya. Wala kang masasabi kung wala kang masasabi. Anong ibig sabihin nun? Meaning, as a public speaker, you're not just a mouthpiece. Hindi ka tagabasa lang ng isang script. Public speaking focuses on critical and creative thinking. So medyo medyo tall order siya, pero napakasimple lang talaga niya. Sir. Totoo. Correct. Pero ang mapapansin nyo, ang mga pinakamahusay na speaker sa mundo, they may be speaking with a non-American accent. Medyo minsan yung strong talaga yung kanilang mga regional accents o kabado sila, speaking with shaky hands and a voice, pero hindi mo maaalis sa kanila ay yung kanilang balon ng karanasan sa buhay. Yun talaga yun Kaya ang suggestion ko palagi sa mga estudyante ko, experience the world, live. Meron nagtanong sa akin sa TikTok na hindi ko pa nasasagot Sabi niya, paano ko po ako magiging public speaker kung wala naman po akong masasabi? Una sa lahat, imposible naman na wala kang masasabi. Kasi lahat naman tayo may mga kwento. Pero siguro, kung feeling mo talaga kulang pa yung karanasan mo, nothing is stopping us from reading more books, watching more movies, making new friends, watching more TikToks or watching YouTube videos or kahit yung simpleng paglakad-lakad sa labas, marami na tayong mapupulot ng mga kwento And these things help us become a better communicator, become a better public speaker. Doon po tayo makakaipon ng mga kwento na maibabahagi natin sa ibang tao. Medyo, coach ko, okay lang magpasok ako ng konting communication theories dito. Ito yung tinatawag ni Wilbur Schramm sa kanyang communication model na fields of experiences. Sabi doon sa kanyang communication model, ang bawat isang tao nakarepresent siya ng parang isang tuldok doon sa communication model niya. Tapos sa communication model niya, yung bawat tuldok na nagre-representa sa isang tao ay napapalibutan ng isang buong bilog.
Okay, ang sabi ni Wilbersham, yung bilog na iyon represents our life experiences. Ang tawag niya doon ay field of experiences. Hindi lamang ito yung mga natutunan natin sa loob ng classroom. It is everything. Kumbaga sa psych, ito yung schema. All the books that you have read, all the movies that you've watched, pangit man o maganda. Lahat ng kwento ng mga kaibigan mo sa'yo, making new friends, losing friends, ang lahat ng kwentong ito ay builds up in our lives. Diba sabi nila, we're not just a collection of molecules, we are a collection of stories. At yun ang iba, at yun ang bit-bit natin pag tayo ay nagsalita sa harap ng maraming tao. Ito ang pinaka-interesting. We are able to connect with another human being, sabi dun sa model ni Shram, pag kunyari, ito yung tuldok ko. Ito yung tuldok ni Coach Laika. Meron kaming dalawang bilog ng field experience. If the fields of experience converge, if they overlap, that's the time we've connected as human beings. So as a public speaker, your goal is to enrich your field of experience so that you make sure that your circles overlap with the circles, with the lives of the people that you're talking to. Kasi yun naman ang importante yung makakonekta ka at makapag-iwan ka ng impact sa buhay ng ibang tao. So ang suggestion ko, if you want to be a good speaker, experience life at mag-ipon lang tayo ng maraming kwento, mag-ipon lang tayo ng maraming emosyon, ng maraming mga iba't ibang mga kaalaman sa mundo. Doon ka makakagawa ng connection at impact sa kanila. Ayun, nag-make sense, diba? Ayun, so just live your best life. Always live your best life. Naniniwala kasi ako, Coach, katulad mo, napakagaling mong ganito, naniniwala ako na storytellers are the most powerful people in the world. Kaya ipon lang tayo ng mga kwentong ito at kung mapapansin nyo, hindi requirement yung mataas na pinag-aralan, hindi requirement yung sobrang yaman mo or maging successful ka sa buhay. Of course, gusto natin mangyayari yun. Pero hanggat may kwento ka at may mensahe ka, pwede kang maging public speaker. At ang pagsasanay sa public speaking ay pagsasanay rin sa pagkakaroon ng makabuluhang pamumuhay. Ayun po. So great points. Sir, may 2 points na tayo. The I in public speaking. Ibig sabihin, huwag tayo magpapigil. No? Sumubok ng sumubok hanggang humusay. And pangalawa, experience things. It's true, no? Syempre kung medyo wala tayong naranasan, ano yung ikukwento natin? Pero hindi lang sa naranasan din natin, makinig din tayo sa kwento ng iba. Tapos pwede ngayon natin i-retell yung stories na yun. So sir, you have one last tip for us before we ask other questions. Marami po akong mga questions na sinend in din ng mga learners ko mamaya. Ano po yung tip number 3? For my third tip, hindi ko alam kung sasabihin nyo na madali to or hindi. I've heard different comments about this already. Pero isa ito sa mga pinaka-paborito kong tinuturo sa klase. It's public speaking is public service. So palagi nating iisipin yon. Hindi ito para maging sikat lang tayo or para makapag-assert tayo ng power over other people o para tayo ay mapalakpakan o yumaman. Although these can be things that we can associate with public speaking, pero palagi nating natandaan na public speaking is public service. Communication kasi comes from the Latin word which means communicare, which means to make common or to share. Merong isang bagay para maging sa atin siya lahat, we have to communicate it. Kasi kung meron kang isang magandang idea, or meron kang isang magandang joke, or meron kang inspiring na story, kung hindi mo siya sasabihin sa ibang tao, kung hindi mo siya i-communicate sa ibang tao, hindi magiging common, or hindi ito magiging pagmamayari ng lahat. Parang nasa iyo lang siya, sa possession mo lang siya. Ang ganda ng ideas kasi hindi katulad ng pera. Pag binigyan kita ng piso, mawawalan ako ng piso. Pero pag binigyan kita ng story, kung meron ako isang magandang storya, pag kinuwento ko sa iyo yung magandang storya, pareho na tayong na-inspire ng kwento na yon. The question is, ano ba ang gusto mong ibahagi sa ibang tao? Your drive as a public speaker must come from that. Your why. Anong gusto mong ikwento? Anong gusto mong kalabasan? Or anong gusto mong impact ng iyong interaction with other people? Your desire to change their lives, yan ang mismong nasa sentro ng public speaking. Ang sabi ni Quintilian, a good speaker is a good man speaking well. Kung titignan natin yung sentence, parang anong ibig sabihin nun? A good speaker is a good person, para mas gender neutral. A good speaker is a good person speaking well.
Anong ibig sabihin nun? Mas nauna na dapat maging good person ka muna at parang incidental na lang yung speaking well in terms of command of the language, pronunciation, and how you conduct yourself. Kasi yun talaga yung nasa sentro ng public speaker. Katulad ng sinabi ko sa first advice ko, yung I in public speaker, dala mo yung puso mo sa stage pag ikaw yung nagsasalita. Or dala mo yung puso mo sa mikropono pag ikaw yung nagsasalita in digital or physical spaces man. And your desire for the people, yan talaga ang nasa puso ng public speaking. Ano ba ang gusto mong kalabasan ng interaction na yun at bakit natin sila kailangan kausapin? You have to start with that. Ibang sabihin nila, ang hirap naman yan, kailangan ko pa maging, hindi mo kailangan maging perfect. It's just that you have to be motivated by yung sinasabi natin sa public speaking na yung public speaking is a mode to change reality. Kasi we have that power. Our words have that power. At yun ang palagi nating iisipin. So pag nagsalita ka, kahit nga hindi public speaking pati kahit communication in general, meron kang i-comment sa Facebook or meron kang i-comment sa TikTok or yung mga videos na ilalabas mo, is there good into it? Meron bang magandang kalalabasan nito? Or meron bang mapupuntahang itong kabutihan or something that would be of use to everyone? Nandiyan dapat sumesentro ang ating desire to be a public speaker. Ayun po, at sana meron kayo natutunan dun sa 3 mini lessons na aking binigay ngayong araw na ito. I'm sure, sir, marami sila natutunan. At kung medyo nabitin kayo, marami pa niyan na meron na at marami pang paparating. So, Sir Marvin, can you just quickly invite them sa inyong TikTok account na ako ay isang follower niyo rin? Thank you, Coach Laika. Siyempre, na-inspire ako sa mga content creators, edu content creators. Isa na dyan si Coach Laika, isa sa mga pinakauna kong finalo na edu content creators. Hanapin nyo lang po ako, Marvin Olaes. I produce content related sa communication, kung paano natin pwedeng mas mapahusay ang ating mula sa one-on-one communication, sa conversations, hanggang sa public speaking tips. Ganyan po ang aking mga videos na pinopost doon. So makita po tayo doon. You can always ask questions para makagawa po ako ng video para sa inyo. Yes, and yung links dyan ay manandun din sa description box if you're watching on YouTube, such as if you're watching on Facebook. And hindi pa tayo tapos, okay? Hindi pa tayo tapos kasi may mga tanong kayong gusto nyong itanong sa isang eksperto. Kaya pagkakataon na natin to learn from Sir Marvin. Pero before that, i-point out ko lang how beautiful yung tips are when it comes to life. Kasi nakakatuwa, sir, na ang topic natin is public speaking. So kung iisipin natin, yung definition is nagsasalita ka sa ibang tao, sa maraming tao, so palabas. Pero yung 3 tip niyo po nakasentro na paloob sa speaker. So papasok siya kung ano ka, mga karanasan mo, at syempre kung anong klaseng tao ka at ano ang purpose ng inyong speaking. So, yan, na-establish natin yan ang tanong ngayon, sir. Kasi lagi tinatanong sa akin medyo gusto ko malaman din yung take nyo dito. Paano daw po kung siya ay kinakabahan? Na-mention nyo po kanina yung stage fright So, sabi nyo rin po, naranasan nyo rin siya. So, paano nyo po ito na-overcome? Ang sabi sa akin ng public speaking coach ko nung college, professor ko din siya sa ibang mga communication subjects, kabahan ka na pag hindi ka na kinakabahan. So sabi ko, ano ibig sabihin nun? Nung in-explain niya, sinabi niya kasi yung kaba daw, or yung stage fright or yung tinatawag nating public speaking apprehension or communication apprehension in general ay isang natural response ng ating katawan kasi sinasabi ng utak mo na merong isang malaking event na paparating, so I'm giving you the energy that you need to do your best. Siyempre kung magiging mas scientific tayo, medyo biological, so mag-uugat yan doon sa ating fight, flight, or freeze coping, di ba? Kung saan, pag merong danger, yung utak natin, in-equip tayo with the energy, with the tools that we need para makatakbo tayo from danger. So medyo ganun din sa usapin ng public speaking and any other performance anxiety. Naiisip kasi ng utak mo na, okay, ano mangyayari? Maraming manonood. Dapat hindi ako mapahiya, dapat hindi ako magkamali. In that sense, okay siya. Kasi ibig sabihin, yung utak mo ay tinutulungan ka para husayan mo. Kasi isipin natin,
lahat naman tayo nagluluto, di ba? Pero hindi ka, kung magluluto ka ng breakfast mo, pancit canton or hotdog, hindi ka naman kakabahan, di ba? Habang nagluluto. Pero kung sasali ka na sa MasterChef or sa isang competition ng pagluluto, kakabahan ka na. Kasi na-identify ng utak mo na kailangan mong husayan, that the brain is giving you energy to do your best. Okay? So nandun na tayo sa it is normal. So sabihin nyo lang sa katawan nyo, etong kabang nararamdaman ko, it is normal. But it's also very important to understand that hindi naman dangerous situation ang public speaking. Hindi ka naman babatuhin ng kamatis dyan or hindi ka naman talagang pagtatawanan ng mga audience mo. Sometimes yung worries natin, hindi naman talaga ganun yung nangyayari. Yung nag-worry tayo for things na hindi naman talaga dadating. So siguro it's just really psyching up yourself, yung tinatawag nilang parang positive self-talk, na kakayanin mo yan. It's really just managing. Kasi pag nag-focus tayo masyado sa kinakabahan ako, ayoko na, hindi talaga mangyayari. Hindi ka talaga magiging public speaker. Meron akong video sa TikTok, medyo elaborate siyang i-discuss. Pero pinag-usapan ko din yung nature ng butterflies in our stomach or nung kaba natin na kung iisipin mo, mawawala naman siya eh. You just have to do it. At minsan pag nasa stage ka na, hindi ka na talaga kakabahan. Pero, syempre meron pa rin tayong mga tips na pwedeng gawin para mabawasan yung kaba na yan. Naalala ko nung bata ako, kasi nga palagi ako sumasali sa mga speaking competition sa ganyan. 1 week before the competition, as in na-hospital ako, nilalagnat ako, nangingiri ako, as in mga ganong klase, I throw up, medyo may ganong response ako. So medyo kabado talaga ako sa person eh. So, nag-develop ako ng mga iba't ibang mga bagay na nag-work naman para sa akin. Katulad ng physical exercises before competition or before the speech proper kasi medyo excess energy yung iba eh. Kaya ka minsan kinakabahan, parang excess na lang siya eh. So, meron mga physical exercises na pwedeng gawin. Positive self-talk is very useful for me. Mga meditation techniques. Meron akong kilala, superstitious pa nga yung iba eh. Naglalagay ng piso sa Totoo po yan. sapatos, di ba? Yung mga ganyan. Or meron kang lucky shirt. I think whatever works for you. Pero siguro, it's really just an understanding, para sa akin na pinaka nag-work, it's really just the understanding that these butterflies in our stomach, yung kaba na yan, is there to help us to do our best. So, it's the energy and let's use that energy. So, lakasan pa natin yung boses natin, mas maging excited tayo para dito, and that will help you. Etong interview na ito with Coach Laika, as in, kinakabahan ako kanina ng sobra. Kasi syempre, first time ko siyang mamimit, ganyan. So, kinabahan talaga ako. Pero, inisip ko na lang na, syempre kasi nga, napapanood mo lang siya before. So, nung lumabas na si Coach Laika sa screen ng laptop ko, nawala na yung kaba ko kasi alam ko naman na hindi naman niya ako aawayin o nagkamali ako, di ba? So, it's just really managing that kaba and knowing that most of the time your audiences also wish the best for you. Yes. Di ba? So, ayun That's siguro. true. I agree, sir. And nakakatuwa na mention yung superstition. Ako, nag-air boxing ako sa totoo lang. Sa CR. Before public speaking engagement. Kasi talagang, halo-halo. Alam niyo yung mga montage sa mga movies minsan. Ganun yung nangyayari sa akin. So, boxing, crying, praying, lahat na, talking to yourself, kaya mo yan. Lahat, we run the whole gamut pagdating sa mga ganyan. Just to maubos lang yung kaba at saka yung stress. And yes, sa superstition, kaya lagi ako naka-leather jacket, nakakabawas ng kaba ko. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro kasi Alam ka favorite mo lang, pero nakikita ko yung leather jacket, yung red saka yung black. Nakikita ko. yes, sir. So ano pala yun? Parang Lucky armor charm. ko yun. Armor ko yun, sir. Okay, Kapag on especially na sobrang anxious days, na I'm supposed to speak in public or yun nga, sige, I'm so nervous, ganun. Parang sinusot ko siya na parang armor, parang Sarah Connor type, o kaya, di ba yung mga Angelina Jolie type? Pag heroine ka kasi, di ba, naka-leather jacket. So I don't know why, pero it does something sa brain ko. Nasa psychology din yan, priming, di ba? Yung parang if you do these rituals,
prompts your body and your brain na ito na, Yes. it's game time. Yes. So, yeah, hindi completely mawawala Correct. yung kaba. Learn to live in it, learn to use it positively. Pero paano Nakita naman nyo kung naman ganito, yan. sir? Si Coach Laika na yan. Pero kinakabahan pa rin siya. So, paano naman tayo? So, syempre, normal lang yan pag nararamdaman natin yung kaba na yan. Yes, sir. And now, paano kung ganito naman? Singit ka, sir. Kasi ito comment talaga. I got this a few days ago. Sinubukan niya daw. As in, sinubukan niya lahat. Sinubukan niya, nag-prepare siya, nag-practice siya ng maigi. Pero somehow, na mental block daw siya. So, hindi siya nag-perform well dun sa first attempt niya to do really well sa public speaking. Pero ngayon, parang ayaw niya na. Kasi nga, hindi naman daw nag-work or ganun. Ano po kaya yung pwede nating sabihin dun sa mga sumubok pero hindi naging successful agad? I guess that's a reality in life eh. Marami nagko-comment dun sa mga TikTok videos ko na sana ganyan din ako ka-articulate magsalita or sana ganyan din ako ka-confident magsalita. Pero ang hindi nyo alam, siguro pang 1 million beses ko nang nasabi yung topic na yon. Kaya parang very comfortable na ako. Nagsimula rin po ako dyan. Na mental block na rin ako ilang beses. Hanggang ngayon, na may mental block pa rin ako ilang beses. Natalo na rin ako syempre sa mga ganyang competitions. Meron ako mga auditions na hindi ako nakapasa. Actually, mas marami akong auditions na hindi ako nakapasa kaysa sa mga nakapasa akong audition. It's a reality in life and these are actually stepping stones para sa atin. Yung meron tayong mga matututunan sa mga pagkakataon na yun. In fact, pag tinitignan ko nga yung buhay ko, yung mga pagkakataon na sobrang nagkamali ako, mga pagkakataon na sobrang nag-fail ako, ito yung mga pagkakataon na nag-push sa akin para mas mahanap yung mga strategies para ma-improve ko yung sarili ko. Like a lot of things in life, it's really just not giving up on yourself. Gano'n naman yun. Siguro, nakikita nyo lang kasi siguro sa mga magagaling na mga newscasters, magagaling na mga speakers, yung mga panahon na sanay na sila, comfortable na sila, pero hindi nyo alam kung ilang take yan sa TikTok bago nila i-post. Bago ko ma-i-post ang TikTok ko, hindi nyo alam kung ilang beses na akong na mental block sa harap ng mga students ko or sa harap ng mga audience ko. It's normal. The question is, how do we use that to improve ourselves? How do we use that as a motivation to push ourselves para mas paghusayan pa? Siguro ang iniisip nyo, yung mga tao, pinagtatawanan na siguro ako, baka hindi na sila maniwala sa akin. I think we have to give more faith on people na, at saka sa totoong buhay naman, they won't lose sleep. Dahil lang iniisip nila na nagkamali siya, na mental block siya. Right after that, tayo na lang ang makakaalala ng pagkakamali na yan eh. At and I guess we remember it because we have to be reminded of those days and what we should do para hindi na maulit yung mga ganong bagay. Sa totoong buhay, mangyayari pa rin eh. Ako palagi pa rin ako nagkakamali. But I guess ang pinaka nag-improve sa akin ay kung paano ko tignan yung mga pagkakamali at failure na ito. Ayun po. Sir, may recurring theme dun sa conversation natin na ipo-point out ko lang. You know how Sir Marvin would always say, how do you use it? Parang, oo, ito nga, pero how do you use that? Oo, meron kang experiences, meron kang mga struggles, meron mga ganyan, pero how do you use that? I guess that is, if isa-sum up natin, dun yun yung key na iba-iba tayo pinanggalingan, iba-iba din tayo ng strengths, nasa iba-iba din tayong journey, pero itong mga binabato ng buhay, kumbaga sa atin, how do we use it? And when it comes to public speaking and storytelling, that's it. Yung mga totoong experiences, titingnan natin, sinisikap natin na mag-make sense kahit paano, para may mapulot tayong lesson, and then we ask ourselves, how do we use it? And sana gamitin nyo to inspire other people. Sir Marvin, maraming salamat sa oras ninyo ngayon. I know hindi po sana ito ang huli na pagkakataong magkasama-sama tayo. Dahil Sir Marvin is going to have a surprise din soon. Kinukulit ko siya na magkaroon ng YouTube channel. At if in case magkakaroon na, mahahanap nyo rin yung link sa description box sa baba.
You know, Siguro ano na rin thank you to, for accountability ano na rin. Dahil si Coach Laika naman na nag-inspire sa akin mag-share pa sa mga digital platforms. So siguro sabihin ko na rin na maglo-launch na ako dahil kay Coach Laika ng YouTube channel dahil na-inspire niya ako. So I'm gonna be posting one full public speaking course on public speaking sa aking YouTube channel. So abangan na lang po natin yan this month. Yes, abangan nyo yan kasi alam niyo people pay good money para matuto ng ganyan and ibibigay ni Sir Marvin for free. So marami pong salamat sa pag-answer ng call sa need ng marami pang edu-creators across all platforms at salamat na nakaka-sit-in kami sa inyong klase sa UP kahit na nasa bahay lamang kami. Salamat sa oras ngayon, Sir Marvin. Salamat sa buhay ninyo, sa experiences that you share. And again, go and follow him sa TikTok at marami kayo iba pang matututunan. So, salamat po sa inyong oras. Ngayon, Sir Marvin, magpapaalam na po kami. Again, paano galing sa public speaking? Go be yourself, go live life, and go share your stories. Kaya niyo yan. At as we always say, in this channel, never stop learning. Aja, aja. We'll see you next time. Bye for now.